Ang entablado ng World Cup ay puno ng mga manlalarong may kani-kaniyang pakikibaka. Ngunit kakaiba ang kwento ni Santiago Muñez. Mula pagkabata, hindi maayos ang kanyang baga dahil sa matinding hika. Tumakas ang kanyang pamilya mula Mexico. Namuhay sa kahirapan kung saan maging pagkain at tirahan ay hindi tiyak. Ang football ay tila isang luho. Ngunit ang batang ito ay balang araw yayanig sa mga football field ng England. Ito ang simula ng goal, The Dreams Begin. Nagsimula ang pelikula sa isang batang masigasig na naglalaro ng football. Siya si Santiago Muñez. Nakatira siya kasama ang kanyang ama, nakababatang kapatid at lola. Bagaman orihinal na mula sa Espanya, ilegal silang naninirahan sa Mexico. Isang gabi, nadiskubre ng pulisya ang kanilang kalagayan, kaya't napilitan ng pamilya na tumakas sa dilim. Nilakbay nila ang hangganan at nakahanap ng kanlungan sa Los Angeles. Lumipas ang 10 taon. Hindi na bata si Santiago. Lumago na ang kanyang talento sa football. Sa larangan, kamangha-mangha ang kanyang footwork. Ngunit hindi sapat ang talento. Pinilit siya ng kahirapan na magtrabaho sa isang restaurant at tumulong sa trabaho ng kanyang ama. Sa kabila nito, dala-dala ni Santiago ang isang pangarap, maging isang mahusay na footballer. Palaging sumusuporta ang kanyang lola, ngunit ang kanyang ama ang pinakamalaking hadlang. Naniniwala itong hindi para sa mahihirap ang football. Tinawag pa itong laro ng mayayaman. Isang araw, habang naglalaro si Santiago kasama ang mga kaibigan, pinanood siya ng mabuti ng isang lalaki na si Glenn Foy. Pagkatapos ng laban, tinanong ni Glenn kung nakapaglaro na ba siya ng propesyonal. Sagot ni Santiago, tanging mga college player lamang ang nakakapag-pro at hindi siya nakapag-aral sa kolehiyo. Tinanong ni Glenn ang susunod niyang laban. Nang marinig na Sabado ito, sinabi ni Glenn na nais niyang ipapanood si Santiago sa kanyang kaibigang football agent. Naniniwala siyang tiyak na makakakuha ng pagkakataon si Santiago. Natawa si Santiago, akala'y biro lamang. Umalis siya dahil may trabaho pa, ngunit hinikayat siya ni Glenn na gamitin ang kanyang talento. Habang sumasakay ng bus si Santiago, sumigaw si Glenn na magkikita silang muli sa Sabado. Pag-uwi, ikinuwento ni Santiago sa kanyang ama ang tungkol sa agent. Sa halip na suporta, pinagtawanan siya ng ama, pinaalala ang malupit na realidad. Sinabi nitong dalawa lamang ang uri ng tao sa lipunan, ang nakatira sa malalaking gusali, at ang gaya nila na nagtatrabaho para sa mayayaman. Hinimok niyang manatili si Santiago sa kanyang limitasyon at magtrabaho na lang. Dito nagsimula ang paglalakbay ni Santiago sa goal, The Dreams Begin, isang kwento ng ambisyon, pakikibaka, at laban upang makaangat mula sa kahirapan. Hindi kailanman inintindi ng ama ni Santiago ang football. Ang pangarap nito ay bumili ng truck at magsimula ng sariling negosyo. Kaya't gusto niyang talikuran ni Santiago ang football at tumulong na lang. Samantala, nakipagkita si Glenn kay Barry Ranking, isang football agent, at pinilit siyang panoorin ang laban ni Santiago sa Sabado. Dumating ang araw ng laban. Naroon si Glenn sa field, ngunit hindi si Barry. Bago magsimula, palihim na gumamit ng inhaler si Santiago. May hika siya, ngunit hindi niya ipinapaalam. Habang naglalaro, kahanga-hanga ang kanyang performance at nanalo ang kanyang koponan. Ngunit si Barry ay nasa swimming pool, nag-e-enjoy kasama ang mga babae. Nang tawagan siya ni Glenn, nagsinungaling si Barry, sinabing abala siya sa meeting. Pagkatapos ng laban, sinabi ni Glenn kay Santiago na hindi dumating si Barry. Labis na nadismaya si Santiago at umalis. Matapos mabigo sa unang pagsubok, tinawagan ni Glenn si Eric Dornhelm, manager ng Newcastle United, at pinilit siyang bigyan ng pagkakataon si Santiago.
Pumayag si Eric na dalhin si Santiago sa England para sa trial. Ipinabatid ito ni Glenn kay Santiago, ngunit nagalit ang kanyang ama, nagsisigaw pa kay Glenn. Iniabot ni Glenn ang kanyang card kay Santiago at bumalik sa England. Nagsimulang magtrabaho nang walang humpay si Santiago upang makaipon para sa biyahe. Nag-overtime sa restaurant at maging sa pagtaya sa football shots. Itinatago niya ang lahat ng kita sa loob ng lumang bota. Ngunit alam ng kanyang pamilya ang taguan. Isang araw, pag-uwi niya, nakita niyang may bagong mini truck sa labas. Nang suriin ang bota, nadiskubre niyang nawala ang lahat ng pera. Ginamit ito ng kanyang ama upang bumili ng truck. Iginiit na walang silbi ang football at dapat tumulong si Santiago sa negosyo. Galit na galit si Santiago. Sinigawan ng ama at umalis. Pakiramdam niya'y nawala ang kanyang tanging pagkakataon. Samantala, pumirma ang Newcastle ng bagong manlalaro, si Kevin Harris. Nawalan ng pag-asa si Santiago at sumama na lang sa negosyo ng ama. Ngunit isang araw, iniabot ng kanyang lola ang plane tickets at visa papuntang England. Ibinenta niya ang mga lumang gamit upang makalikom ng pera. Nang umalis ang ina ni Santiago matapos ang diborsyo, nangako ang lola na gagawin ang lahat upang matupad ang pangarap ni na Santiago at ng kanyang kapatid. Nang hindi ipinaalam sa ama, lumipad si Santiago patungong England. Pagdating, tumawag siya kay Glenn mula sa isang phone booth sa London. Tuwa-tuwa si Glenn at tinanggap siya sa kanyang tahanan. Kinabukasan, nagtungo sila sa garahe ni Glenn, isang garage owner, at magkasamang pumunta sa Newcastle United. Hindi pa bukas ang club hanggang alas 10 ng umaga, kaya't naghintay sila, nakabitin ang kinabukasan ni Santiago. Binigyan siya ni Glenn ng pera para sa pagkain. Ayaw sanang tanggapin ni Santiago, ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Wala siyang pera. Pagkaraan, dumating sila sa football club ng Newcastle at nakilala si Manager Eric. Sinabi ni Eric kay Santiago na pumunta sa training ground. Doon, nakilala niya si Coach Malor. Ngunit nang magsimula ang laro, hindi maganda ang kanyang performance. Dahil sa malakas na ulan, naging putik ang pitch at hindi pa siya nakapaglaro sa ganitong kondisyon. Nabigo siyang ipakita ang kanyang husay at kalaunan ay inalis siya sa field. Pag-uwi, labis siyang nadismaya. Sinisisi ang sarili sa kabiguan. Gayunpaman, naniniwala pa rin si Glenn sa kanya. Bumalik siya kay Manager Eric at nakiusap na bigyan si Santiago ng isang buwang trial. Matapos ang matagal na pag-uusap, pumayag si Eric. Nang ibinalita ni Glenn kay Santiago, tuwang-tuwa siya. Mula sa susunod na araw, nagsimula ang malaking trial ni Santiago. Sinanay siya at unti-unting isinama sa match practice. Sa training, pinanood ni Santiago ang star player na si Kevin Harris at ang alamat na si Alan Shearer. Nabighani siya. Sinabi ng coach na sa pamamagitan ng pagsisikap, balang araw ay makakapaglaro siya tulad nila. Pagkatapos ng training, sumailalim si Santiago sa physical check-up. Sinuri siya ni Nurse Rose Harmison at binigyan ng form kung may kondisyon siya gaya ng problema sa paghinga. Bagaman may hika si Santiago, itinago niya ito, natatakot na baka tanggihan siya kapag nalaman. Sa isang practice match, patuloy na minamaliit ni Hughie si Santiago dahilan ng tensyon. Pumasok si Jimmy upang pakalmahin ang sitwasyon at mula noon naging mabuting magkaibigan sina Santiago at Jimmy. Kinagabihan, magkasama silang pumunta sa nightclub ng mga manlalaro ng Newcastle. Doon, nakita nila ang pinakamahal na manlalaro ng club, si Kevin Harris. Nakita rin ni Santiago si Nurse Ross Harmison sa ibang club. Tinawag niya ito at kasama si Jimmy, sumama sila kay Ross. Masaya ang kanilang gabi at mula noon, naging malapit sina Santiago at Ross.
Sa sumunod na practice match, napansin ni Manager Eric ang estilo ni Santiago. Pilit niyang dinidribble mag-isa at sinusubukang mag-goal nang hindi nagpapasa. Bagaman nakalapit siya sa goalpost, naharang siya ng mga defender. Pinahinto ni Eric ang laro at binigyan siya ng espesyal na gawain. Si Eric ang magpapakawala ng bola patungo sa goal at kailangang pigilan ni Santiago bago ito tumawid sa linya. Paulit-ulit na ginawa ang drill, ngunit palaging nauuna ang bola. Ipinaliwanag ni Eric na ang bilis ng bola ay laging mas mabilis kaysa sa manlalaro, kaya't dapat palaging magpasa. Paalala pa niya, ang logo sa harap ng jersey ay mas mahalaga kaysa sa numero sa likod. Hindi mahalaga kung ilang goal ang kanyang mai-score, kundi kung mananalo ang koponan. Sa narinig, may kumilos sa loob ni Santiago. Naunawaan niyang kapag nanalo ang team, panalo rin siya. Ilang araw ang lumipas, bago ang isang laro, nakita ni Yugi na gumagamit ng inhaler si Santiago. Samantala, may mahalagang qualifying match ang Newcastle. Kailangan nilang manalo, ngunit si Kevin Harris ay naglaro ng napakasama, walang na-score na goal. Napilitan si Eric na alisin siya sa field. Sa huling sandali, nakapuntos ang Newcastle at nagwagi. Kinabukasan, nakita ni Eric si Santiago na nagsasanay mag-isa ng may matinding dedikasyon. Na-impress siya at natuwa. Pagkaraan ng ilang araw, ipinaskil ng club ang listahan ng reserve players. Nakita ni Santiago ang kanyang pangalan at labis na natuwa. Ayon sa patakaran, kung maganda ang kanyang performance sa reserve matches, maaari siyang mapasama sa main team. Ibinahagi niya agad ang balita kay Ross na tuwang-tuwa rin. Habang magkasamang naglalakad, tinanong ni Santiago si Ross kung tunay ba siyang mahilig sa football. Sagot ni Ross, oo, ngunit ayaw niya sa kayabangan ng mga manlalarong kumikita ng malaki. Sa kanyang pananaw, marami ang nakakalimot sa kanilang nakaraan, sa mga magulang, at maging sa mga kaibigan, ginagastos ng walang pakundangan ng pera. Hindi mali ang kanyang sinabi. Ganito mismo ang pamumuhay ni Kevin Harris, gabi-gabing nasa club, umiinom at nagpa-party imbes na mag-focus sa practice, dahilan ng kanyang pagbagsak. Samantala, sinabi ng lola ni Santiago sa kanyang ama ang tungkol sa pagiging reserve player niya, ngunit walang interes ang ama. Di nagtagal, naghanda ang Newcastle United para sa reserve match laban sa Manchester United. Sa dressing room, ipinaliwanag ni Coach Mal ang taktika. Habang naghahanda ang lahat, palihim na gumamit ng inhaler si Santiago. Ngunit sinadya ni Hughie na sirain ito. Wala ng inhaler, nawalan ng stamina si Santiago sa field. Hirap siyang huminga, halos hindi makalaro. Nakita ng coach ang kanyang kalagayan at napilitang palitan siya sa halftime. Pagkatapos ng laban, sa dressing room, diretsahang sinabi ni Coach Mal kay Santiago, wala siyang lakas upang makapaglaro sa England. Coach Mal, diretsong sinabi kay Santiago na baka sa Los Angeles lang siya bagay maglaro, hindi sa England. Inutusan siyang umalis sa club, biglang pinaalis, tuluyang gumuho si Santiago. Sa matinding panghihinayang, pumunta siya kay Ross at sinabi na aalis na siya kinabukasan. Sa sandaling iyon ng pamamaalam, napagtanto nilang mahal nila ang isa't isa. Sinubukan ni Ross na hikayatin siya, sinabing may talento siya at makakahanap ng pagkakataon sa ibang club. Ngunit sinisi ni Santiago ang sarili, iniisip na pagkakamali ang kanyang pangarap. Kinabukasan, sumakay si Santiago ng taxi patungo sa airport. Samantala, nagising si Kevin Harris nang huli matapos mag-party buong gabi. Nagmamadali siyang pumunta sa club, ngunit nadiskubreng ninakaw ang gulong ng kanyang kotse. Napilitan siyang tumawag ng taxi at siya'y nasakay sa parehong taxi na sinasakyan ni Santiago. Nagulat si Kevin
Tinanong kung saan siya papunta ng maaga. Sa boses na puno ng kawalan ng pag-asa, ipinaliwanag ni Santiago na pinaalis siya sa club at patungo na sa airport. Sa biyahe, ikinuwento ni Santiago kay Kevin ang lahat ng nangyari. Nang marinig ito, dinala ni Kevin ang taxi diretso sa manager ng club imbes na sa airport. Sinabi niya kay Eric ang tungkol sa hika ni Santiago at kung paanong nasira ang inhaler bago ang laban. Tinanong ni Eric si Santiago kung totoo bang may hika siya. Sa wakas, inamin ni Santiago. Ipinaliwanag ni Eric na hindi problema ang pagkakaroon ng hika, ang problema ay ang pagtatago nito sa club. Tinanong ni Eric kung kaya bang sulitin ni Santiago ang isa pang pagkakataon. Kumpiyansa siyang sumang-ayon. Ibinalik siya ni Eric sa reserve team at inayos ang tamang gamutan para sa kanyang hika. Sa pagkakataong ito, nagsimulang patunayan ni Santiago ang sarili. Sa bawat reserve match, kahanga-hanga ang kanyang performance. Sunod-sunod na panalo ang Newcastle dahil sa kanyang husay. Maging si Hughie, na minsang nang insulto sa kanya, ay nagsimulang magpuri. Nagustuhan din siya ng kapatid na babae ni Hughie na nakatulong upang maayos ang kanilang alitan. Dahil sa tagumpay, lubos na nagbago ang buhay ni Santiago. Ang batang minsang handa ng umuwi sa kabiguan ay ginantimpalaan ng club ng isang magandang bahay. Doon siya tumira kasama si Kevin at naging matatag ang kanilang pagkakaibigan. Madalas silang lumabas sa iba't ibang club. Isang gabi, nakilala ni Santiago ang football agent na si Barry Ranking. Ang parehong Barry na minsang nangakong manonood ng kanyang laro, ngunit hindi dumating. Obsessed sa pera, nakita ni Barry ang kasikatan ni Santiago bilang pagkakataon upang gamitin siya sa mga advertisement at promosyon. Habang ninanamnam ang bagong buhay, isang araw tumawag si Santiago sa kanilang bahay. Ang nakababatang kapatid ang sumagot. Desperado siyang gustong makausap ang ama, ngunit galit pa rin ito at tumangging makipag-usap. Kinabukasan sa training ground, sinabi ni Coach Mal kay Santiago na hindi siya maglalaro sa reserve match sa Sabado. Ang dahilan, nakapasok na siya sa main team ng Newcastle United at sa Sabado ay maglalaro siya sa mahalagang Champions League match. Nabigla si Santiago, matutupad na ang pangarap niya. Ang laban ay Newcastle United kontra Fulham FC. Upang masiguro ang championship, kailangan nilang manalo. Maagang bahagi ng laro, nasugatan ng isang manlalaro, kaya't ipinasok si Santiago bilang substitute. Sa Los Angeles, nanonood ang kanyang ama mula sa bar. Nang makita ang anak sa TV, sumigaw siya sa tuwa. "Santi, anak ko!" Pinarangalan siya ng mga tao sa bar, nangakong magpapaparty kapag nanalo ang Newcastle. Sa huling sandali, na-foul si Santiago sa penalty box, nagbigay ng penalty sa Newcastle. Tinira ni Kevin Harris at na-score, nagbigay ng tagumpay. Sa gabing iyon, dinala ni Kevin si Santiago sa isang nightclub. Bagaman hindi gusto ni Santiago ang ganoong pamumuhay, napilitan siyang sumama dahil sa pangungulit ni Kevin. Maya-maya, umalis siya, ngunit naroon din ang kasintahan ni Kevin na si Christina. Nang makita ang pagiging pabaya ni Kevin, nagalit siya at umalis. Kinabukasan, lumabas sa pahayagan ang mga litrato ng gabing iyon. Nagalit ng husto si Manager Eric. Sinubukan ni Santiago na ipaliwanag kay Ross, ngunit galit siya at tumangging makinig. Pagkatapos, binisita ni Santiago ang kaibigang si Jimmy sa ospital. Pag-uwi, sinabi niya kay Kevin na ang isang footballer ay hindi dapat mamuhay ng pabaya at iniwan siya ni Christina dahil dito. Nagalit si Kevin at pinaalis si Santiago. Kinabukasan, sinabi ni Glenn kay Santiago na tawagan ang kanyang lola. Sa telepono, nalaman niyang pumanaw ang kanyang ama kagabi dahil sa atake sa puso. Wasak ang kanyang damdamin, tumungo si Santiago sa airport na umiiyak. Samantala,
Inamin ni Kevin ang kanyang pagkakamali kay Eric, sinabing walang kasalanan si Santiago sa nightclub incident. Binalaan siya ni Eric na bilang star ng club, isa na siyang idol at may malaking responsibilidad. Napagtanto ni Kevin ang kanyang pagkakamali at nagsimulang magbago, naging mas responsable. Kinabukasan, ikinagulat ng lahat nang bumalik si Santiago, hindi mula Los Angeles, kundi diretsong sa training ground. Nagulat si Eric at tinanong kung bakit siya naroon. Sagot ni Santiago, ang pagkamatay ng kanyang ama ang pinakamalaking dalamhati ng kanyang buhay. Ngunit ayaw niyang gawing dahilan iyon sa kanyang career. Ipinaliwanag niya na habang nasa airport siya, naisip niya, patay na ang aking ama. Hindi ko na siya muling makikita. Kaya ano ang gagawin ko kung uuwi ako ngayon? Napagtanto niyang nasa kanyang balikat na ang responsibilidad ng pamilya at kung maglaro siya ng mahina, palagi niyang magagamit ang dahilan na namatay ang kanyang ama. Ngunit ayaw niyang magkaroon ng dahilan dahil ang mga dahilan ang pinakamalaking hadlang sa tagumpay. Ang tanging target niya ngayon ay football. Lubos na na-impress si Eric sa kanyang determinasyon. Muling nagsanay si Santiago ng may bagong lakas. Nag-eensayo hanggang gabi. Dahil sa kanyang dedikasyon, sinabi ni Eric na napili siya para sa Champions League match sa Sabado. Labis na natuwa si Santiago at ibinahagi ang balita kay Glenn kinabukasan. Dumating ang pinakahihintay na championship match, Newcastle United kontra Liverpool FC. Naroon sa gallery sina Ross at Glenn habang sa Los Angeles, nanonood sa TV ang lola at nakababatang kapatid ni Santiago. Bago magsimula, nagbigay ng maikling talumpati si Eric sa dressing room. Boys, you know what you have to do. Nagsimula ang laban, ngunit matagal na walang goal. Nakapuntos si Kevin Harris ng isang brilliant header, 1-0 para sa Newcastle. Bumawi ang Liverpool, nakapantay sa pamamagitan ng header ni Steven Gerrard. Bago mag-halftime, muling nakapuntos ang Liverpool, 2-1. Sa ikalawang kalahati, lalong tumindi ang laban. Dinribol ni Santiago ang bola, at sa halip na tapusin mag-isa, nagpasya siyang ipasa kay Kevin Harris na nakapuntos at nagtabla sa 2-2. 3 minuto na lang ang natitira, na foul si Santiago ng isang Liverpool defender, nagbigay ng free kick sa Newcastle. Tahimik ang stadium, lahat ng mata nakatutok sa free kick. Bagaman may 2 goal na si Kevin Harris, ibinigay niya ang bola kay Santiago, binigyan siya ng pagkakataon na patunayan ang sarili. Sandali ng kapalaran ni Santiago. Bumalik sa kanyang alaala ang kabataan at buong kumpiyansa niyang tinira ang free kick. Tumama ang bola diretso sa net. Sumabog sa tuwa ang stadium. Ilang sandali pa, natapos ang laban at nakamit ng Newcastle ang championship title. Si Santiago ay naging isang makinang na bituin sa Europa, nalampasan ng lahat ng hadlang upang makuha ang kanyang lugar.